Hi everyone, this is Beamer Martin and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, pag-usapan na naman natin yung GERD or acid reflux or hyperacidity, kung babalik ba siya or hindi na. So honestly guys, ngayon lang ako nakapag-upload ulit kasi nga busy ako, and then yun nga, isa sa rason is nagkaroon ulit ako ng acid reflux, or I think hyperacidity din to sa akin eh. So actually, 'di ba, as sa previous video ko, ang dami niyo makikita doon about sa GERD ko or acid reflux. But last August, nagkaroon ulit ako ng acid reflux. Tumaas bigla yung acid reflux ko or GERD. And then yun nga, bali 2 months talaga ulit ako nagsuffer ng acid reflux ko. And ngayon guys is I'm into recovery na ulit, and I hope na gagaling ako ng tuluyan. And then isa sa talaga sa akin guys is mag-ingat na talaga ako sa kinakain ko. Syempre especially sa mga foods na bawal sa atin. Isa sa nakakapag-trigger talaga sa akin guys is yung alak. Actually, yung feeling kasi natin na feel natin, ay okay na, parang ganun. Parang feeling mo, wala na akong problema, ganito. Pero guys, babalik talaga yung acid reflux mo, or acid basta na sobraan. So, isa sa nakaka-trigger talaga sa akin yung alak guys, at saka, spaghetti, yung mga tomato product. And then, actually, hindi naman ako nagkakape talaga. Isa din sa yung soft drinks. So way back July, yes po, way back July nagkaroon po ako ng kunting parang masakit yung bato ko. And then parang nakalimutan ko yung time na yun is parang alam ko na talaga na may acid reflux ako. And then isa din sa symptoms ko yung sumakit yung bato ko. So ang ginagawa ko po is yun nga, nagkaroon ako ng acid reflux. But nalaman ko kaagad na acid reflux yun kasi, okay, I will share you guys na sa mga na-experience ko ha, bakit ako nagkaroon ulit ng acid reflux. Ano yung ginagawa ko, ba't nagkaroon ako. So, way back, guys, July, or July, ganun. Inalok ako ng barkada ko, yung mga classmate ko na mag-inom kami or mag-ala kami. So yun, yung naisip ko kasi araw dito sa amin, araw ng municipal namin dito. So ayun, ang ginagawa ko is yun, gusto ko talagang sumabay kasi nga parang ang tagal ko nang hindi nakapag-inom, ganun. So, nag-inom ako guys, yung naubos namin na i-share ko sa inyo is yung Tanduay Select, apat po, at saka yung beer, apat din, yung San Miguel beer, apat. And then, yung chaser namin is Coke. And then with chichirya, yun. So ako, parang na-observe ko sarili ko, ba't hindi ako nalasing ganun? So, I decided, siguro mga after namin uminom, parang naubos na lahat. So, parang lang kami, parang 6, ganun. Naubos na lahat, umuwi ako. Parang nasa feeling ko is, ba't hindi ako nalasing ganun? And then, parang wala, normal lang, nakatulog ako, inumagahan, okay pa lang, wala akong na-feel na symptoms. And then, after 2 days nun, lumipas, is my birthday, ganun. So, yung birthday guys is may handaan. Siyempre, hindi nyo maiwasan yung mga pagkain ng doon ng mga prito, ganun. Yung mga dessert. So, siyempre ako, panay coke ako, dalawang coke ako. And then guys, after that, parang walang nangyari, wala, parang ganun. And then, after 2 days, pag gising ko, parang, nahihilo ako. Parang naduduwal, na pag gusto kong magsuka, ganun. Pero hindi ko masuka yung nasa ko sa tiyan. And then, na-feel ko talaga na yung bato ko is sumakit yung bato ko. Parang tumaas siguro yung acid ko. And then, yun nga, naisip ko guys, na kailangan ko talagang mag-adjust ulit. Kasi, alam ko na may acid reflux ako dati. So, kailangan ko mag-adjust. Ayun, nag-adjust ako ng foods. Umiwas ako sa mabawal. Siyempre, alam naman natin na yung warm water talaga is very effective. So, yun yung ginagawa ko. Nag-warm water ako. Halos yung foods ko, konti ulit. Hanggang namayat ako. And then, yung timbang ko nung time na yun guys is 58 kilos. Parang magka 59 na. So, yun. Ngayon, parang nasa 54 ata. Pumayat ako.
in 2 months within 2 months. So yun nga guys, ngayon medyo feeling well na ulit ako. I'm into recovery na. But isa talaga sa mga advice ko is iwasan nyo po talaga yung mga bawal. Para tuluyan kayong gagaling. And then kung gusto nyo talagang gumaling kayo, iwas lang talaga sa mga nakaka-trigger na pagkain, like apat na foods na dapat nyo iwasan. Yung tomato product, yung coke, yung alak, yung kape po. Yan po, yung apat na yun is pwede nyo i-add nyo yung mga fatty foods. Pwede naman kayo kumain ng mga prito, pero yung mga ano lang, yung mga laman lang yung kukunin nyo, ganun. So yun guys, parang ngayon okay ulit ako kasi straight na 2 months actually yung tubig ko is alkaline, kaya isa din sa nakakapagpagaling sa akin. And then ang nakakapagpagaling ulit sa akin guys is yung ano talaga, avoid trigger foods, eat more gulay, ganun, then alkaline water. Yung alkaline water ko guys is Summit or yung ano po, Summit or Limineral, ganun. Yung taste ka kasi sobrang mahal, ganun. So yun nga, ang gagawin mo talaga, syempre pumayat ka dahil mag-diet ka, ganun. So kailangan mo mag-diet para gumaling ka, and then kapag gumaling ka na, and then magpataba ka na naman ulit, parang ganun. So di ba? So pangalawang beses ko na sumpong ng acid reflux ko, pero ngayon okay na ulit ako. Pero may time na parang tumaas yung acid ko kasi panay utot ako or panay dighay ganun, pero maya-maya mawawala naman siya. So ang ma-advise ko lang talaga guys is iwasan nyo talaga yung mga 4 na sinasabi ko sa inyo, and then more on water talaga kayo. Kapag iinom kayo ng pwede naman kayo kumain ng mabawal, pero moderation lang kasi babalik at babalik talaga siya. And then yun, syempre ikaw para kang mababalik kasi may mga symptoms ka dati na hindi mo na-feel. And then isa talaga sa symptoms ko nung nakaraang buwan is yung ubo ako. Akala ko na-trigger din siguro ko sa sa luya, bawal ako sa luya. Kasi nag-ginger tea ako at saka parang sumakit yung lalamunan ko, and then yun, panay ubuan ako ng ubo. So ngayon, okay na ulit ako guys. So masuggest ko lang sa inyo is iwasan nyo muna yung pagkain na yun kung gusto nyo talagang gumaling ng tuluyan. And then more on alkaline water kayo guys, wag kayo sa acidic water, mag-vitamins kayo. Or yung vitamins ko po is same as usual kung ano yung vitamins ko dati, yung B-complex at saka vitamin C na non-acidic vitamins. And then more on water talaga kayo guys, kahit hindi siya warm or warm water, every morning mag-warm water kayo. Tiis lang po kayo kasi iba-iba talaga tayo ng symptoms at saka iba-iba tayo ng factor ba't kayo nagkakaroon ng ganyan, ano bang dahilan, ganun. So kung gusto niyo talaga gumaling is iwasan niyo talaga yun. And then more on water, ganun, gulay muna kayo, isda. And then dahan-dahan kayong papataba guys, kain kayo ng mga protein, yung mga itlog, yung white lang, yung breast ng manok, ganun. Wag muna kayo ng mga fatty foods. Kasi maraming sabi, kailangan ko kumain, ganun, ganyan. Pero mas okay talaga kung kakain kayo ng mga protein na pwede sa atin. So ngayon guys, medyo okay na naman ako ulit. And then yun, share ko lang talaga sa inyo para may matutunan kayo na kung ano yung dapat gagawin nyo kapag matrigger na ulit yung acid nyo, tataas. More on water talaga kayo guys. Yan yung pinaka-importante talaga. Kasi isa sa rason kung ba't ka nagkaroon ng acid reflux is yung water. Hindi na-dilute yung water, yung acid mo sa tiyan. Kaya yun, parang tumaas. And then iwasan mo stress. Hindi naman natin maiiwasan talaga yung stress, pero kailangan mo talaga i-balance at control. So I hope may natutunan kayo dito sa vlog kong semi-vlog ko ngayon. So hanggang sa susunod guys, kung may mga katanungan kayo about sa GERD, you can comment down below kasi pwede ko naman kayong sagutin kung ano yung gusto nyo. Bye bye!